Hi guys, pakita ko lang kung paano nga ba in-automate ng Merchantry ang isang food and beverage business. Pati na rin to sa mga owners na nahirapan mag-track ng kanilang sales, inventory, expenses, reports at marami pang iba. Ang Merchantry po ay available sa Google Play Store, sa App Store. Pwede mo siyang gamitin sa laptop, sa desktop, sa mobile, sa tablet at sa iba't ibang mga browser. Ngayon ay gagawa tayo ng senaryo. Halimbawa, ikaw yung owner ng business mo at ikaw rin yung cashier. May isang customer na order ng 2 pirasong bottled water. So makita mo dito, yung bottled water dito ay 100 pieces. Okay? Ngayon, magbebenta ka na as cashier. Click mo lang to, start ship. Ilagay mo lang yung initial cash amount. Halimbawa, 0 lang muna. Your ship has been started successfully. Okay? So, dalawang order ng bottled water, take out, proceed to payment. So, meron dito mga payment method. May cash, credit card, GCash, Paymaya, e-wallet, at marami pa ditong iba. Okay? Tapos, cash payment 40. Halimbawa, ang binayad niya ay 50. So, automatic magbibigay ito ng change. Tapos dito sa order source, pwede mo ilagay kung online or offline. Iba't ibang mga source. Pwede ka rin maglagay ng notes. Tapos create order mo lang. Yan. Meron ka ng online receipt. Automatic na lalabas to sa iyong printer kung meron kang connected na printer. Pagtingin mo ngayon sa inventory items, yan, 98 pieces na lang yung bottled water mo. May dalawang klase ng inventory sa Merchantry. Una ay single inventory. Yun nga yung ginawa natin kanina. Bumili ng dalawa, nabawasan ng dalawa. Pangalawa ay ingredient base or bundle. Every time na may bibili, lahat ng ingredients ay babawas sa inventory. For example, chocolate prop. Proceed lang tayo sa payment. Create order. Yan. Makikita mo dito sa inventory na nabawasan na yung kanyang mga ingredients. Nabawasan ng ice cube, straw, lid, cup, all-purpose cream, at chocolate syrup. So, dito siya nakalagay sa catalog, chocolate prop. Yan. Nandito yung kanyang inventory item, yung quantity, meron din food costing, at yung kanyang stock. Okay? Sa ganung paraan, maiiwasan natin yung nakawan at laging accurate yung stock natin. Tapos dito, halimbawa, mag-out ka na, mag-close ka ng store, click mo lang ulit itong ship management. Dito, makikita mo yung iyong information. Anong store, kailangan nagbukas, ilang order. So, meron din tayong ditong add expenses. Pwede kang maglagay dito halimbawa ng kunyari, tissue. Amount, kunyari 20 pesos. Add expense mo lang, yan, automatic na ibabawas niya sa cash drawer yung 20 pesos na expense. Tapos, makikita mo rin yung record mo dito. Ayan, cash yung yung ginamit mo kanina. Expense mo at yung mga nabenta mo. Point of view naman ng isang business owner, syempre titignan mo yung mga expenses mo dito sa expense. Ayan. Kita mo rin dito yung reports, financial summary today. So, kita mo yung gross sale, gross profit, net sales, expenses, net profit. Kita mo lahat ng information mo dito. Yan. Tapos, makikita mo rin, halimbawa, meron kang isang employee or cashier, pwede mo makita dito sa usership. Yan. Active pa. Makikita mo yung kanyang real-time na transaction. Business days naman, ito naman kahit na ilang mga user or cashier, sabay-sabay silang mag-punch or maggumawa ng transaction, makikita mo yung kabuuang benta mo dito. Ngayon, ay mag-out ka na ng store mo, click mo lang yan, tapos end ship, lagay mo lang dyan ay 180. End business day, para makita mo yung isang buong araw na benta mo. End ship. Yan, ito na yung details ng ship na ginawa mo kanina. Yan. Okay guys, so ito naman ang iyong dashboard. Dito mo makikita ang quick view
kung ano na ba nangyayari sa business mo. Sa taas, makikita mo dito ang status ng inventory mo, mga unpaid transaction mo, today summary. Pwede mo rin makita yung mga branches mo dito. Tapos dito, ang real-time sales and expenses mo. Pwede makita yung today, week, month. So, kita mo rin dito ang top selling products mo at ang low stock items mo. So guys, ganun lang kadali gamitin ng Merchant Tree. Maraming salamat.